kabanata. Mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. At nang marinig nilang sila'y kinakausap niya sa wikang Hebreo, ay lalo pang tumahimik sila at sinabi niya, "Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, datapwat pinapag-aral sa bayang ito, sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos, na gaya ninyong lahat ngayon. At aking pinag-usig ang taang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Gaya rin naman ng Pangulong Saserdote na nagpapatotoo sa akin, at ang buong kapulungan ng matatanda, na sa kanila namay tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid, at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko namang mga gapos sa Jerusalem ang nangaroroon upang parusahan. At nangyari na, samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko, at ako'y nasubasot sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" At ako'y sumagot, "Sino ka baga, Panginoon?" At sinabi niya sa akin, "Ako'y si Jesus na taga Nazaret, na iyong pinag-uusig, at sa katotohanan ay nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw, datapwat hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin." At sinabi ko, "Ano ang gagawin ko, Panginoon?" At sinabi sa akin ng Panginoon, "Magtindig ka at pumaroon ka sa Damasco, at do'y sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gagawin mo." At nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng ilaw na yaon, palibhasa inakay ako sa kamay ng mga kasamahan ko, ay pumasok ako sa Damasco. At isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan, na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyong nagsisitahan doon, ay lumapit sa akin, at natayo sa tabi ko ay nagsabi sa akin, "Kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin." At nang oras ding yaoy, tumingin ako sa kanya, at sinabi niya, "Ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban, at makita mo ang banal, at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig, sapagat magiging saksi kanya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan." At nangyari na, nang ako'y makabalik na sa Jerusalem, at nang ako'y nananalangin sa templo, ay nawalan ako ng diwa, at siya'y nakita ko na nagsasabi sa akin, "Magmadali ka, at umalis ka agad sa Jerusalem, sapagat hindi nila tatanggapin sa iyo ang patotoo tungkol sa akin." At aking sinabi, "Panginoon, napagtalastas nila na ako ang nagbilanggo at humampas sa bawat sinagoga sa mga nagsisisampalataya sa iyo. At nang ibubo ang dugo ni Esteban iyong saksi, ay ako na may nakatayo sa malapit, at sinang-ayunan ko, at iningatan ko ang mga damit nang sa kanya'y nagsipatay. At sinabi niya sa akin, 'Yumaong ka, sapagat susuguin kita sa malayo sa mga hintil.' At kanilang pinakinggan siya hanggang sa salitang ito, at sila'y nangagtaas ng kanilang tinig, at nangagsabi, 'Alisin sa lupa ang isang gayon tao, sapagat hindi marapat na siya'y mabuhay.' At samantalang sila'y nangagsisigawan, at ipinaghahagisan ang kanilang mga damit, at nangagsasabog ng alabok sa hangin, ay ipinag-utos ng Pangulong Kapitan na siya'y ipasok sa kuta, na ipinag-utos na siya'y sulitin sa pamamagitan ng hampas, upang maalaman niya kung sa anong kadahilanan sila'y nangagsigawan ng gayon laban sa kanya. At nang siya'y kanilang magapos na,
ng mga panaling katad, ay sinabi ni Pablo sa senturyong nakatayo sa malapit, "Matuwid baga sa iyo na hampasin ang isang taong taga-Roma na hindi pa nahahatulan?" At nang ito'y marinig ng senturyon, ay naparoon siya sa Pangulong Kapitan at sa kanya ipinagbigay alam na sinasabi, "Ano baga ang gagawin mo? Sapagat ang taong ito ay taga-Roma." At lumapit ang Pangulong Kapitan at sinabi sa kanya, "Sabi mo sa akin, ikaw bagay taga-Roma?" At sinabi niya, "Oo." At sumagot ang Pangulong Kapitan, "Binili ko ng totoong mahal ang pagkamamamayang ito." At sinabi ni Pablo, "Ngunit ako'y katutubong taga-Roma." Pagkarakang ay nagsalayo sa kanya ang mga sa kanya sana'y susulit. At ang Pangulong Kapitan din naman ay natakot ng mga lamang siya ay taga-Roma. At dahil sa pagkagapos niya sa kanya, datapwat ng kinabukasan, sa pagkaibig na matanto ang katunayan, kung bakit siya isinakdal ng mga Hudyo, ay kanyang pinawalan siya at pinapagpulong ang mga pangulong saserdote at ang buong Sanhedrin, at ipinapanaog si Pablo at iniharap sa kanila.